As I stare into the quietness, my heart beating alone is all I hear. But I know that you are near me, even when I cannot hear you. We are never far apart. You are here within my heart, and the love that you have given is all I ever need to make it through. I put my hope and trust in you. I know a God that loves beyond all limits. I know a God whose power is strong to save. I know a grace whose power is all sufficient, and that the blood of Christ can wash away each stain. I know a In the times of endless questions, there is only one truth I need to know. That it's your love that surrounds me, a love that will not ever let me go. And I know that you are faithful when in human eyes it's hopeless. So I cling to you alone, and you make your presence known. And so tenderly you hold me. You remind me that the love I found is true. I will trust alone in you. I know a God that loves beyond all limits. I know a God whose power is strong to save.
Amen. We are glad that we have known that love, and that love is only the love of the Lord Jesus Christ. Amen. Dili nimo na makit-an nga gugma sa laing tao or sa laing planeta. Sa Ginoo oro Ginoo. You cannot find that kind of love anywhere else, but only in the Lord Jesus Christ. Manindog ta palihog. Tonight, since ang atong topic kaning bulan is about relationships, about love, it's very important also to understand on the things that destroys relationships. The things that destroys good relationships. And this is one of those things, akong hisgutan karong gabi una, para makasabota o atong matagaan o pagsukod ang atong kaugalingon if base naa sa ato ni, kay dili nato mapadayon ang good relationships between each other if naani nga mga butang unas tanan sa atong kaugalingon o ikaduha na sa atong taliwala. So, be praying. Pray with me as I pray that the Lord would touch our hearts tonight nga iyatang pakatunon sa mga pulong nga atong studihan karong gabi una. This is a topical message. So, kung na may ballpen diha, na may notebook, it's very important that you could take down notes. Okay? Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Lord, sa kaygayunan nga kami Ginoong Dios makatuon na usab sa imong pulong. Tagay mi grasya karong gabi una, Lord, nga ang mga butang among katunan sa pagkaykay namo sa imong pulong Ginoong Dios, amo ning dawaton o katunan o among i-apply o among hinulsulan kung unsa may mga butang nga imong i-rebuke sa amo ang kasing-kasing karong gabi una. Panalangin ni ang kasing-kasing sa mayang people nga makasabot ang matag usa, Lord God, because we want a strong relationship within each other. Help us, Lord, nga kining mga butang nga wala ni sa among kasing-kasing. Tagay kong kaalam, Holy Spirit, amo kang gikinhanglan karong gabi una. In Jesus' name, amen. Remain standing, open our Bibles in the book of Proverbs chapter 14, verse number 30. Proverbs 14, verse number 30. Pinadayag naman, panultihon di ay. Panultihon, Kapitulo 14, versikulo 30. Nanamo diha, say amen. Let's read together. Ready? Read. A sound heart is the life of the flesh, but envy, the rottenness of the bones. Balik ko na kong basa. A sound heart is the life of the flesh, but envy, the rottenness of the bones. Proverbs 27 verse 4. Proverbs 27 verse number 4. Nanamo diha. Atong dunganan sa pagbasa. Ready? Read. Wrath is cruel, and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? So tonight, I would like to talk about the sin of envy. The sin of envy. This is kanabang common among people, common in the youth group, common in the schools. Bisag asa ni, sa magbarkadahan, bisag unsaon ginatog impose ang pulong nga unity, peace and unity. But one that destroys peace and unity is envy. Amen? Envy. And the Bible has a lot to say about this. O usa sa mga butang atong nabantayan nganong dili kay nato ni matagaag pagtagad kay wala sa ni tagaig pagtagad sa pulpito. So I would like to take care of this kay importante niya kita usa ni sa importante kayong katunan to develop our character traits as Christians. Okay, please be seated. The sin of envy. Ang sala sa pagkasuyaon. So first off, sa introduction pa lang, ang pagkasuyaon, sala. Amen. Ang sala sa pagkamasinahon or pagkasuyaon. So,
Ingon ang verse sa Proverbs chapter 14 verse number 30. First of all, these are two of the verses sa Biblia nga naghatag og description or naghatag og maayo nga pagsaysay mahitungod aning pagkasuyaon. Ingon ang Bible sa Proverbs 14:30, a sound heart is the life of the flesh. Ingon ikag sound heart, it means a pure heart, a good heart, or a heart that is kana bang putli ba? Kanang himsog nga kasing-kasing. Himsog emotionally. Amen? Bisan nga physically, kung naay daot imong kasing-kasing, maapektahan ba imong tibok lawas. So, ang himsog nga kasing-kasing, kinabuhi sa unod. Sumpay. Apan ang Sa Bisaya anyo diya? Apan ang kasina, nindot tong kusina, pero kaning kasina, apan ang kasina, mao ang dunot sa bukog. Makadunot og bukog ang envy. Makadunot og ayaw bayag kalimot nga ang bukog mao na ang structure sa lawas. Even if the flesh, ang connection na ba? Even if the flesh is in good health, walay daot imong unod, walay cancer, kaya ang cancer usually naman na sa atong mga unod. Walay daot imong unod, pero kung wa kay bukog, kung saan na? Kaya ang bukog, mao man na sa structure sa atong lawas, ang skeleton ba? Muna na purma kang tao, kay gibutangan makasaginog bukog nga sama sa tao. Kaya kung imong bukog, purma pag iro, iro magkamang-kamang ka. Di ba? So, nagisgot sa contrast and comparison, ang himsog nga kasing-kasing, kalagsik or kinabuhi sa unod. Apan ang pagkasuya or ang kasina, maoy mag-ut-ut sa mga unod, ang mga bukog. So doon ay gitawag na ito og bone cancer. Diba? Bone cancer. Lisod kayo ng bone cancer ka, kaya ang unod mutubo pa man, ang bukog di naman. Kana magkangrena, madiabetic ba, unya makanser na iyang bukog, putlon, di na mutubo ang bukog. So it would destroy the structure of the whole body. Nya kung maghisgot kag body, muadto din ta sa body of Christ. Spiritually speaking, and the church is the body of Christ. Ug ang matag-usa nato kung himsog ang atong kasing-kasing, nindot ang kinabuhi sa body of Christ. Pero kung naay kasina sa usag-usa, maunay mo ut-ut mo dunot sa atong body. Nga naman, mabito nang pag naa kay fracture, madisgrasya ka, i-check kung naa ba kay fracture. I-check kung naa ba na dislocate nga bukog. Kay magkawil-kawil lang. Kaning diri sa kong tiil, disgrasya kong motor sa una na dislocate ni. Kaning ba, sa tiil ako. Dislocate, gisiminto ni akong tiil og 2 ka bulan. During pagyod sa tawag ana, bakasyon sa Bible School. Oh. So na ako katipunan, sayo kay kung nato katipunan, ga-wheelchair ko diha, kasulay ko nang ga-wheelchair ko ng katipunan. Nga naman, kinahanglan ibalik ang bukog nga na-dislocate. Getting my point? So we have to take care of our flesh, atong unod, at the same time we have to take care of our bones. And the bones mo na naghimo og structure sa body. Kay mag-unsa man ang unod kung way bukog. Tawag ka na sa baboy, boneless. Lami ng humbaon. Di ba? So, kung naay kasina between us, between the youth group, between your group, kung naay kasina, kung naay pagkasuya, mag-ut-ut na sa nindot nga structure, makaguba og nindot nga relationship. Sakto dili. Proverbs 27:4. Wrath is cruel, and anger is outrageous. Kaning kapungot, violente na kung mapungot na. Diba? Ang kapungot, mulid pagbakyaw sa kamot. Manumbag, mamatid. Action. Cruel is outrageous. Masuko na mo, may masuko nga, igsinggit lang, kurog ang uban. Okay, outrageous, good. Pala, rotate ba? But who is able to stand before envy?
Kuyaw makayong envy. Kay makabantay man ka kung naay napungot. Makabantay man ka kung naay masuko. Mag-wild, bono! Kinsay isog! Pero di ka kabantay kung kinsay suyaon. So naingon siya, pero kinsa may makabarog between envy. Kaya ang envy, creeping kay siya nga klase nga kinaiya. So muna ato hisgutan karong gabi una, we have to learn about that kay basig na ana nato. Nya gusto man tag good relationship sa usag-usa. Amen. Envy comes from the Hebrew word kina or kinaw sa pagbasa sa phonetic means to envy, to be jealous, to be envious, or to be zealous. So it involves that kind of ang zealous, okay raman ang zealous, masibuton, pero kung doon na kay kasibot sa dautan, kuyaw kayo. Amen? Envy, ang dictionary nag-defines it as follows, gini tagaag difference ang envy. Unsa may kalahian sa envy o jealousy? Envy, paminaw, importante kini. Nalilay? Envy is when you want what someone else has. Envy is when you want what someone else has. So meaning, siya naa say bag-o. Gusto sad ka nga naa sad ka ana. Muna envy. Unya, imo siyang ipa-feel or imong ipanabi sa uban nga dili siya angayan anang naan niya nganong siya'y naa nganong ako wala. That's envy. Kada bang nasuya ka og unsay naa sa uban niya. Gusto sad nimo nga ang naa sa uban naa sad nimo. Nakasabtan ninyo ang definition? Kinahanglan i-lay down man nato ang definition. Balikon ako, ang suya is naay naa sa uban nga wala nimo, unya naibog ka, unya maningkamot ka nga manaa sad to nimo. Munay suya. Dawato na to ning kinabuhi nga dili tanang butang nga naa sa uban maangkon sa nato. Dili sa tanang panahon nga ang karon naa nila, naani mo dayon. You have to be mature about that. So, mo na envy. Ang jealousy is when you are worried someone is trying to take what you have. Ang jealousy is nabalaka ka or naguol ka or kana it's a feeling nga di ka ganahan nga unsay naa nimo kwaon sa uban. Jealousy na. Mo na jealous. Okay? So, jealousy is natural. Natural ng jealousy in the realm of your possession. Jealousy is natural but envy is carnal. Ang Ginoo magselos man. Na jealous man ang Ginoo, He is a jealous God. Nganong naaman say right magjealous. No dili tanang panahon kinahanglan ta magjealous ha. You get jealous when you have the right. Kano sa man ka na right when you own something or someone. But if you don't own that something or that someone, you have no right to get jealous. Ang Ginoo nga magselos man siya kung mosimba tag Dios-Dios, kay iya man tag katawhan. Nya tuwa atong attention dito, tuwa gasimba ta, tuwa ta dito, tuwa na ta nagig-istorya, tuwa na ta nagampo, tuwa na ta nangayo, magselos ang Ginoo. Kay iya tang binuhat, iya sa tang gipagamatyan. So jealousy is natural. Natural na imong bation kung naay mo kuha sa imong posesyon. Amen. Pero ang envy is gusto nimong hilabtan ang naas uban. Okay? So, envy is a trait that if not controlled, leads to many problems. This trait is like a baliti tree. Kailan mo baliti tree? Which starts as a small sprout. Usually, ang baliti tree, magsugod na siya sa being a parasite to a tree, to another tree. Kala mo kung saan ang parasite? Kada bang dili gyud siya direct nga mao gyud nakatanom ba ang baliti tree usahay mutapot na sa laing kahoy. Unya kadugayan sa iyang pagkapot, patyon niya ang iyang host nga kahoy, ang iyang gitaptan nga mao to iyang gikuha og nutrients. Mao to hinungdan nga nabuhi sa diya na bay mga baliti musakay, masalay sa sanga ba. Then tingalan na ka, namatay na, then kato mga gamot sa baliti, munaog na dayon to. Muhinin to kanaog, pero years back, kung imong i-search out ang area, walay baliti diha. Gemelina itong na diha.
Lahi ito nga kahoy na diha niya, naano to, gidalas langgam, naturok diha, nasablay kwan, hinihinayon niya patay ang host, siya mo puli. Kuyaw ang envy. Nga naman, it starts a small sprout, but eventually strangles the host tree. Iyahan ang kapuson, o niya, mamatay din. Wala na dayon. Ang mahibawaan na dayon sa mga next generation, naay dakong dalakit diha. Naay dakong baliti diha. Pero kung imong ibalik na siya, lain ang kahoy ang nakatanom diha sa una, iyang gipulihan. Kuyaw ang envy, no? So karon ang pangutana, where does envy start? Asa man nagsugod ang envy? Where does envy start? Envy is part of our sinful human nature. Naana na nato, namina mo, walay usa nato nga dili makaingon nga wa ka kasulay nga nasuya. Kay somehow, in some sort, nakasulay kita nga nasuya tas uban. Ang nakanindot lang kay naay mga tao nga kabalo mo pugong sa suya. Unya, ang nakanindot na to nga Kristohanon, kay gitudluan tang ang suya di ay dili Kristohanon nga kinaiya. Ang suya, dili iya sa Ginoo. Munang atong ginabadlong atong kagalingon, kay dili taganahan magpakaulaw nga mabrandan o suyaon. Pugnan nimo imong pagkaso. Dili mao. So, pero, originally, every sin, every small sin starts from the heart. It grows from an evil heart influenced by wicked desires. Jesus referred to it as evil eyes. Atong basahon palihog ang Mark 7:20-23. Mark 7:20 hangtod sa 23. Nanabada sa amen. And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. Kung unsay mo gawas sa imong baba o unsay mo gawas sa imong actions, mao nay mag-define kung kinsa ka. Amen? Hello? Mo na maingon nga, when you spend too much, you will become poor. When you speak too much, you will lie. Di ba? Masubraan ka gasto, mahimo kang pobre. Masubraan ka istorya, mamakak na kagadugayan, kaya wala kay kaistorya. So, meaning, kung unsa daw nagawa sa ato, si Jesus mismo nag-ingon kung unsay nagawas gikan sa tao, unsa may nagagawas gikan sa tao, pulong nga actions. Di ba? Pulong og actions mo na that thing comes out of the man. And that will define you who you are. Ang imong action o ang imong pinulungan, diha ka i-define kung kinsa ka. Nga naman, ingon siya, for, nagbasa mo sa Bible ninyo, from within. Nagbasa mo diha? Asa gikan? From within. Out of the heart of man. Sumpay, proceed evil thoughts. Ang mga daotan nga pangunahuna, gikan sa heart. Adulteries, ang pagpanapaw, nagsugod na sa heart. Sa wa pa niya diskartiin ng bayhana, na siyang kasing-kasing. Hello? Fornication, sa wa pa siya maghimo ana in action, na siyang kasing-kasing. Murder, sa wa pa niya napatya, iyan na daang gihuna-huna na. Sumpay, thefts, ang pagpangawat, ang tao sabtang wa pa nangawat, plano na siyang kasing-kasing. Covetousness, ang pagkahakog, ang pag-aakup-akupon. Sa wa pa na niya himua, action man Pero sa wa pa na mahimong action, na anay plan within the heart. Wickedness, deceit, lasciviousness, kanang an evil eye. Munang, diha ng word nga an evil eye, equivalent na sa envy. Bati iyang panlantaw nimo. Wa kay sala gihimo niya, pero bati gid ang panlantaw nimo. Ngano man, naa kay relo siya, wala. And somehow, atong i-rebuke, atong kaugalingon, ana. Nga naman, wala man ta ni siya, sala na ako, nganong laing man akong gibati niya, kay nindot na siya simbahan, ako bati pag simbahan. Lagot ko na, di ko mag-like anang iyang post, oy. Ay na ba? Nga naman sa tinuod lang, it is rooted out of the attitude of envy. Why just can't you appreciate somebody's victory? Amen. Nya kanang naay victory sa uban,
building sa uban, pangitaan gyud nimo og mao po lagi nindot lagi pintal pero pakpak ba ng bintala ba? Nindot lagi design pero bati kay itong iyang pagkakuan ay. Unya ikaw wala ka. Moingon pa sa mga karaang pulungan ay pagbuot kay wa ka abroad. Ang imong gibutan angat na kay sa imo, ang imong gisaway, ang imong gidaot, angat kay nimo anong imo man ginhimo nga wa man sa gihimong daotan nimo kay naa man kay envy. Kaya ang envious nga tao dili maka-appreciate. Di siya maka-appreciate. Di siya wow, dili. Hello. So, evil eye, sunod, blasphemy, then pride, then foolishness, sumpay. Asa nagikan? All these evil things comes from within and defile the man. So, asa gikan ng envy? From within. From within. So, munang si Kristo, si Jesus Christ, ang atong Ginoo, concern kaayog unsay naa sa atong heart. Kay kining tanang butang mahimo na into action when it is being processed in the heart. Amen. Number 2, okay ra mo? So, kung naa may parte sa itong kinabuhi nga bantayan na to, heart. Uy, nga naman to. No, I don't know sa inyo, pero na mga panahon nga nakarelasyon, nga naman to nga, lahi akong feeling niya. Mao day, naday ko envy di ay. Suya day ko niya day, kinasa bagong motor. Suya day ko niya, kinasa bagong cellphone. Waman ta na siya, ambot ka mo, nakasulay mo na, pero ako, in myself, I would like to admit nga, na yung mga panahon ka ni Adto, nga, di ka ganahan mo, tagad niya, tungod kay naalang siya, posisyon or naa siya mga butang, nga naa niya, ngawa ni mo. Di ko ganahan niya. Ano man? Butang. Envy din na siya. Nalang din po yung mga tao nga, gitagaan gid po grasya sa Ginoo nga di gid masuya. Pero, naana sa tong heart. Careful tana. Number 2, who lives with envy? Kinsa may nagkinabuhi diha sa pagkasuyaon? Kinsa man usually ang nagkinabuhi sa pagkasuyaon? Letter A, those who live according to the flesh. Wala din ay gipili. Oy, basta magkinabuhi ka diha sa unod. Basta unod nun ang imong drive. Basta fleshly ang imuhang purpose and motive sa kinabuhi. Envy gyud. Basta unod nun ka. So, paunsa man nato malikayan, mo nang maglakaw ta sa espiritu. Kaya ang opposite sa pagkaunod nun, espirituhanon man. Di ka angay masuya sa imong classmate kung nasa bagong cellphone, kung ikaw spiritual nga pagayang people. Pero kung ikaw karnal ka karon, mo na nga pugso nimo ginikanan, palitan kag cellphone, kay karnal man ka. Kay ang pagkasuya magsugod man sa karnal nga kasing-kasing. Galatians 5:19, nanamo diha? Now, unsa may sumpay? The works of the flesh. So unsa ning kalaki, unsa ning trabaho Trabaho ni sa unod. Now the works of the flesh are manifest, which are these: nanasad, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, appeal ko no, murders, drunkenness, revelings, and such like. So these are the things, these are the works of the flesh. And it includes being envious. So kinsa man tong nagkinabuhi sa pagkasuyaon, ang pagkasuyaon nagsugod sa imong pagkaunod nun. Bisan pagluwas ka, bisan kag Kristohanon ka, kung dili ka spirit-led, na ay dakong tendency nga suyaon ka. Amen. Muna nga, dili tanang Kristohanon, kumo kay Kristohanon, angay nimo ikakuyog. Bantayan sa nimo kung spirit-led ba na nga Kristohanon. Nga naman, kay naay mga Kristohanon nga carnal ang pagkinabuhi. Letter B, those who are still immature in faith. So those who are still immature in faith. Amen. So kadtong mga dili pa hamtong sa ilang pagtuo.
normal ni nga atong madunggan o makasabotag, makakita tani nga sitwasyon kung unbeliever. Ikaduha, kung kana siya, bag-o pang Kristohanon. Pero kung daan na ka nga Kristohanon, ay Kristohanon kang dugay na pero wag gyapon ka katubo. Kay kini din kinaiya sa pagkasuyaon sa 1 Corinthians chapter 3 verse number 3. Nanamo sa amen. Ingon na Bible, for ye are yet carnal. For whereas there is among you, are you reading your Bibles? There is among you what? Envyings, strife, and divisions. Unsa nang envyings? Pagkasina. Unya strife, panaglalis. Division, pagbahin-bahin. Maglain-lain dayon. Nya, mang-recruit para magyod. Amen? Unya, manaot dito sa pikas. Nya, dito ba sa gikan? Nya, mang-recruit, manulti. Nya, imong gisultian, walay labot sa inyong away. Nangita lang kag magkauyon nimo. Nga tingala lang ka, nga katong imong amiga, nakalit man siya glagot nimo. Nga naman, gisultian day siya sa imong kaaway. Nya, kanay pong usa, naminaw po, nituo po, daghan na naglagot nimo, pero usara ka buok ang imong gikaaway. Nga naman na, tungod na kay carnal Christians. So, kaniding magkinabuhi nga envious o karing suyaon, wala na katubo nga Kristohanon. Amen. Wala na katubo. Mina mo? So kung naa pa na sa tong kasing-kasing karon nga suyaon kag unsay naa sa uban, but pasabot na you need to grow. Tanan na lang bag-o sa uban imong hilabtan, imong tagaag komento. Nakapalit og bagong motor, mura bag makadata, materialistic jud kay na sila oy. Unsa may labot nimo? Wa man ka hilabti, wa pod ka gihimong kumikir. Sige tukod og building bisag wa gi kwarta, ngano man ka? Unsa may sala na ko nimo? Amen. Unya mga urabag opiring sa mga membro, natural kay ang mga membro man na sila. Kung if you count yourself nga wa kay labot ana diha, unsa may labot nimo nang gilabot pa man ka? Unsa man gyud gamot? Di lang ka kasulti pero ang pulong ang ipangita nasuya manggod ko. Kanira bang suyaon pod hilig pod magpasuya. Tino dili. Pag sila po'y makaangat gamay, basta kay pakita yun. Ang suyaon mo na number 1 nga hilig magpasuya. Kay suyaon man siya. Muna nga ang suyaon di gina i-prosper sa Ginoo kay hambugiro man. Muna careful ta na. Mamina mo? Careful ka sa imong kaugalingon. Unos tanan, unahon ganito kaugalingon. Dili ta mag-unag take care sa ubang tao. Atong kaugalingon, Lord, kung na ako anay pagkasuyoon, tangtangan ni. Ikaduha, careful ka sa mga taong imong gikuyog, kanang sigig istorya nimo, wasig nanay kinaiya sa pagkasuyaon. Kay birds of the same feather flocks together ba ya? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So kung kinsa na, di man naman sa Bible, he that goeth with the wise shall be wise. Amen. So, kung naata na kinaiya nga dali tang masuya, but pasabutan na immature pa ta. Supposed to be, kung dili ka immature, nalipay ka sa achievement sa uban. Nalipay ka sa talent sa uban. Dili kay, wa man ta na siya ng hilabot nimo, unya maingon ka nga, kanta na yun, salig din na siya kay may mo kanta, gitar-gitara din, pasuya din, pagpasikat din, abi kay kabalo mo gitar, sala din na ako nga kabalo ko mo gitar, sala din na ako nga di ka kamao. Bahala na siya diag, na gitar-gitar na aron magpasuya, pero ikaw, na-touch man ka, ano man ka? Nung affected man kag nagitar siya niya, ganong kabalo man ka nga nagpasuya na siya. Amen. Kuwan din, suot din ang bagong sapatos, salig kay bago. May sala na ko ni mo na ako'y bago. Mag number 4, para ba? Anad na mo kong number 4, bisag katong katiniil pa?
Tanan na lang action nimo basta kanang suyaon mo, comment na siya. Nagpatupi puro ka ngayon, piira bagulo. So may sala na nimo na ako ikapatupi. Nasabtan niyo na. Muna batian ay mo nang kamo, di ta magkuyog ng suyaon. Misan ako sa akong pagkapastor, mag-careful ko ang mga pastor nga otro mo suyaon. Kaya kanira bang suyaon, di mo ilag amigo? Ana, di lagi mo ila lagi? Unayon ka. Ha? Unayon ka. Amen. Bawat pasabot na, immature. Number 3. Those who worship idols. Uy, kuya, kaya na di, eh. Idolatry. Usa sa mga naay kinaiya sa pagkasuyaon, mga nagsimbag Diyos. Kay wa man sila tinuod nga Diyos. Ambot lag, how is it connected? But I think that's connected because they are not contented with the right God. With the true God. Kaya wa man sila tinuod nga Diyos. So kung wa kay tinuod nga Diyos, wala kay contentment sa kinabuhi. Okay pa mo diha? Romans 1:21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, became vain in their imaginations, and their foolish heart, asa lagi na nagsugod, sa evil heart o sa foolish heart was darkened. 22, professing themselves to be wise, they became fools. 28 o 29, tanawa. Even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, sigighonghong. Kinaiyan sa mga wa kailag tinuod nga Diyos. Ikaw nakailag ka sa tinuod nga Diyos na ay Holy Spirit na asulod nimo. Amen. Letter D. Those who are false and deceitful servants of God. Kadto pon nga mga mini o mga mangingilad nga mga sulugoon sa Dios. Mark 15:9-10. Mark 15:9-10. Yan mo? 9-10, ingon ang Bible, for he knew that the chief priest had delivered him for. Basa mo sa Bible niyo? For. Huwagin mo kabasa di ay. Masay word? Envy. Kinsa man ang chief priest. Yung kaning chief priest, nagtuon ni sila nga nangalagad sila sa Ginoo, but they delivered Jesus Christ for envy. Amen. Verse 11. But the chief priest moved the people that he should rather release Barabbas unto them. Amen. So kayo masabtan nga si Jesus gitugyan nila aron ipalansang tungod na gid ay sa envy. Nako ato, ang pinakarason ra gyud nga si Kristo gilansang sa cross kay nasuya. Grabiha rin, no? Ang suya di ay mo di hinungdan na namatay si Kristo. Pero gialaw lang to ni Kristo nga mo to hinungdan tungod kay para man magpaagas sa mga sala. Pero ang key sin is envy. Envy. So kung namatay si Kristo tungod sa suya, kaya gyud nga ipapatay ang isig katao tungod sa suya. Kuyaw kayong suya ay. Letter E. Those who live for their own selfish interest. Those who live for their own selfish interests. Psalm 73. But pasabot ana, kining mga tao nga nagkinabuhi para lang sa pansarili ba? Kaugalingon ra mo ay gihuna-huna. Kaugalingon ra mo ay sentro. Wala na sila pakialam kung maunsa ang uban. Na ako'y nasundan ha. Asa ko to dapit nagmotor mi. Nagmotor sa siya.
Tanawag yun sa pag nagguyod siya og kanabang tubo nga dili sa to PPR, basta plastic nga tubo nga pwede unta niya lukoton or magpasakay ba sa glain para matarong og karga. Kay mo kagiunsa niya ang tubo. Ang tubo 20 gyud gitas una na. Murag hapit usana kana ko tubo gud para nang gigamit nila sa tubo sa tubig. Taas gyud kay na gihigot niya sa luyo sa motor. Giguyod niya ang taas kay nga tubo. So walay maka-overtake. Og siya po'y muliko, kinahanglang maghulat. Kung tanawar gano'n yung tao nga selfish, no? Dili ka ng tao nga selfish, dili siya magunahuna sa kapakanan sa uban. Di siya maikog, wag yung kaikog. Iso na ka maglinya ang tanan para makaliko yung tubo. Pwede mo ito gilukot niya or magkuyog sa glaing tao nga iyang makarga. Pero kabantay ka ng tao nga selfish, wa na siya pakialam kung naunsa ng uban. Basta importante siya, nahimutang siya. Kung na to, unya naana sa kinaiya sa usa ka tawo nga sentro lang ang iyang kaugalingon. Kaugalingon ra mo gihuna-una. 73. Psalm 73, 1 to 3. Ano mo? Okay pa mo diya. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. But as for me, my feet were almost gone, my steps had well-nigh sleep, for I was envious. Ingon si Asaph, I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Hello? So, delikado kayo tungod kay si Asaph, nangalagad siya sa Ginoo, usa siya sa mga main nga tigtugtog dito sa Temple of God, pero at this time, he was too selfish. So, mamaagian gina nato des tong kagalingon sa tong Kristiyanong kinabuhi na pa yung mga parang nga self-centered ta. So sa Asaph, ingon siya, I was envious to the foolish. Nasuya ko sa prosperity sa wicked nga nganong naa naman sila nganong ni prosper man sila. Unya ako nangalagad ko sa Ginoo mo koy kwarta hinon ani. Nganong inato yang gibati kay naa siya envy. Pero iyan na na-realize sa verse 14 nakasabot siya nga dili di ay. Hello? So, I hope nining kagabion imo nang realize nga kinsa man ginagkinabuhi sa envy. I hope nga atong matanaw tong gagalingon nga naa ako diri dapita nagkinabuhi pa day ko sa unod or immature pa day ko or basta hindi kaluwas. Amen? Envy. Delikado ang pagkasuyaon, makaguba sa body, makaut-ut sa bukog, sa structure. Number 3. Are you ready? Number 3. What are the effects of envy? What are the effects of envy? Unsa may mga epekto sa suya? Letter A. An envious person is not happy about others' success. Ang taong suyaon, dili na siya malipay nga musaksid ang uban. Mas nag-ampo, siguro nag-ampo naturally, pero basin og nangandoy pa na siya nga madagma ka, madisgrasya ka sa motor, mabungi ka. Unya dayon naa siya ikabalita, tanawa. Tagam. Ganahan siya na mahitabo ni mo instead nga maluoy siya, instead nga mapakita siya kaayo. Unya siya, tanawa, luuya lagi. Luoy ba ito? Luuya lagi ni Kuan? Luuya lagi, nadugmok yung ngipon. 1 Samuel 18:7-9. Tanawa ang suya. An envious person is not happy about other success. Now, question tonight, mao ba ni ang imong kasing-kasing? Pag naay makapalit og bag-o, di ba ka malipay? Pag naay mo succeed sa ilang kinabuhi, mag-uol ba ka? Pag naay muangat sa kinabuhi nga imong circle, malain ba imong bation niya? Kay kung kana imong gibati, but pasabot naay envy imong kasing-kasing. And we have to deal with it. Nga naman, dili ka makagrow kung kanang envy na ana sa imo. 1 Samuel 18:7-9. Alam mo sa amen? Where the people of Israel were slain before the servants of David, and there was there a great slaughter that day of 20,000 men. For the battle was there scattered over the face of all the country.
and the wood devoured the people that day than the sword devoured. And Absalom met the servants of David, and Absalom rode upon a mule, and the mule went under the thick boughs of a great oak, and his head caught hold of the oak, and he was taken up between, sakto ba yung gibasa? Ha? Sorry. Ka Absalom, ano tingala, bita ko? So yaon, huwag ni sa Absalom, eh. Lahi ito yung story doy. 1 Samuel 18, I think, makatuning si Saul, nasuya nga nakapatay si David. Nana, okay na? Sakto man, inyo ha, ako may sayop. Atong basahon, balik. 7-9. And the women answered one another as they played, and said, Saul hath slain his 10,000s, and David his 10,000s. And Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, They have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. What can he have more but the kingdom? And Saul eyed, kanang word nga, eyed, nga naman na, evil eye. Saul eyed David from the day and forward. And it came to pass the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house, and David played with his hand as other times, and there was a javelin in Saul's hand. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. David avoided out of his presence twice. Gisayunan ka, anak. Tungod kay nanganta ang mga bahay, kasi ang pangutana, ang sulti sa mga bahay, truth ba? Truth, dili. Truth, nakapatay si David og 10,000. That was data analysis. Sakto to nga si Saul, thousands lang, pero si David, 10,000s. Pero tungod sa kasuya ni Saul, kay siya ay reigning king, niya si David sulugoon ra, dili niya madawat nga, ikaw sulugoon ra ka, kuhaan ra ka aning kingdom, niya ako'y hari, unsa pa may gusto ni mong kuhaan sunod, di bang gingharian na? Pero wala ba ito sa kasing-kasing ni David? Pero kay balo ba si David that he was the anointed king already? Pero wa to niya buhata for the sake, gibuhat to niya. Kay bao kag unsay gihimo ni David kung wala pa si David musukol kang Goliath, mahimong sulugoon ng Israel. Pero kaning suyaon, dili na makakita sa good motive nimo. Kanindot sa motibo ni David, unas tanan, nindot iyang motive. Ikaduha, nindot ang iyang purpose, nga naman, ang Ginoo may nagsugo niya. Pero sultian ti ka, kanang taong suyaon, di nakakita sa good. Ang ulis niya makitaan, ang bad. Nakakita ba si Saul sa maing tuyo ni David? Nakita ba si Saul sa importance sa gihimo ni David nga nisukol sa kang Goliath? If not, sulugoon na sila sa mga Philistines. Pero nga nung wa man nakita ni Saul because of envy. Suya. Una, unsa to? An envious person is not happy with others' success. So tonight, kung naapa na nato nga di ka malipay nga nay bagong nakapalit og cellphone, nay bagong sapatos, naapa kay kasuya. I-train imo kagalingon nga instead nga mag-uol ka or malagot kanila, you should be happy with them. Kaya bawo, baka ka na imong suyaan o naagin na kwarta, niya, imo magdili ka masuya, niya, maapil ba ganahinon ka? Pero kung suyaon ka, maghimo-himo kag istorya, di na hinon ka mapalitan. Amen. Letter B, envy leads to crime. Envy leads to crime. Genesis 37, 3-4. Unsa may nahitabo sa mga igsuon ni David, David naman, ni Joseph, sa diyang sila, nasuya kang Joseph. Genesis 37, 3-4. Nanamo sa amen. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Instead, malipay sila kay buhatan og bagong, di man kumutuo nga kani silang tanan, wala ni tagaig sinina silang papa. Silang tanan gisininaan man, og sa panahon nga gitagaan silang sinina, bag-o to nga sinina. Karon kang Joseph, nasad kay siya may manghod. Amen. Unya,
Yun ang Bible. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. So mo na siya karakter sa envy o red flag sa envious nga tao. Bisag wa kay sala nga gihimo niya tungod lang kay medyo naa kay mga butang nga wala niya, di siya ganahan magig-istorya nimo. Di siya ganahan magig-fellowship nimo, nganong di magaganahan fellowship? Di ilang ko ganahan. Ano naman? Nang sila bag-o. Ganahan. Nasa motor bag-o. Ganahan, nasa sakanan bag-o. Ha? So may giaway nimo, so may sala na nimo. Wala. Kasi ganahan. They could not speak with him peaceably. Walay direct nga sala si David. Si David naman, anong David man eh. Si Joseph nga direct nga gihimo sila, pero di sila ganahan Joseph. Kung di man mo ganahan Joseph, bulan, di ko ganahan na. Lagot ko niya. Ano lagot ka? Bulan lang. Kasuya na ka naglagot ka sa kataw, pero way hinungdan. Basig na kay kasuya niya. Amen? Verse 11, tanaw verse 11. And his brethren, what? Nagbasa mo diha? Invade him. But his father observed the saying. Uy, it could lead to a crime. To make the long story short, naabot sa puntong nga si David ilang gihukasan sa si David naman po. Si Joseph sa iyang bagong sinina, giltambog dito sa tabay, gibaligya pa para lang malayo nila. So another red flag sa ka-envious person, di sa ganahan nga makigkuyog nimo. They want to get rid of you. Hawa diri, hawa diri, hawa diri. Ngano man kay may ganahan nimo. Ngano man. Di sila kasulti, pero suya na siya. Amen. Dili sila ganahan mahimong part sa imong success. Sila ganahan maapil sa imong picture o nya ikaw ang natuboy. Amen. Envious na. Envious na. Careful ta na. It leads to crime. Nya paghuman ang ilang gikasuyaan maoray na luwas nila. Amen. Letter C kani bantayan nato ni. An envious person may resort to flattery to gain favor. So nila, flavor may noon. Banana flavor. Di gina akong sala kay favor gini dire. Envious person may resort to flattery to gain favor. Unsam nang flattery? Di na flattery ha. Kanang bang atik-atik ba? Palapala ka na bang maayo kaayo mo timpla og pulong para mahulog ka. Kay naa day siya tuyo nimo. Aman ang flavor day. To gain favor. Esther. Esther 7:1-10. Esther. Kanang Bible. Kaning suya, naa sa mga suyaon nga maayo kay mo atik-atik. Dili halata nga suya na di ay. Atong basahon. Nanamo sa amen. Esther chapter 3 ba? Verses sumni. Baliktad man eh. Basahon na to 1 to 7. After these things did King Ahasuerus promote Haman, the son of Hammedatha, the Agagite, and advanced him and set his seat above all the princes that were with him. And all the king's servants that were in the king's gate bowed and reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. And the king's servants, which were in the king's gate, said unto Mordecai, Why transgressest thou the king's commandment? And it came to pass, when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman to see whether Mordecai's matters would stand. For he had told them that he was a Jew. And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, then was Haman full of wrath, and he
thought scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had showed him the people of Mordecai. Wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. So kung imo ning basahon pagtiwas, niresulta gini siya makaigsuonan kay ang atong punto is mo resort man sa flattery to gain favor. So nagpasuod siya sa hari, daghan na sa mga istorya dito para lang gyud kana bang mag-gain niya ang favor sa hari. Pero paminaw mo pag-ayo, bisag unsaon nimo mag-flatter ang usa ka tawo or bisag unsaon nimo pwede nimo mailad, but one day the truth will always come. The truth will always come out. Kung imong basahon ang tibok istorya ana nila tungod kay si Mordecai, committed man gyud nga dili siya mo bow down only to God. We ought to obey God rather than men. Nga kay bawo siya kinsa si Haman. Ang resulta ana si Haman nga nagbantay nag-andam unta og bitayanan. This is a good story. Nag-andam siya og bitayanan para kang Mordecai. Siya noy naunay og kabitay. Dunay flattery, dunay maayo mo atik-atik, maayo mo istorya para lang yun mapaminahon. Pero delikado na. Letter D, the desire harm for those they envy. Ito na makita sa 1 Samuel 18:10-11, o ang story po ni Haman. Nga naninguha gid siya nga si Mordecai mapatay, ang tanang Hudiyo mapatay. Pero salamat nga dunay Dios nga nag-intervene sa kinatibuk-an nga istorya, kay dunay Dios nga mo deliver na to. Amen. Letter E, envy can lead to murder. Envy can lead to murder. Murder gud ta ang himuon ato kanang Esther 7:10. Mao na gyud na. Patay gud ta sa Mordecai, i-destroy unta ang tanang Hudiyo. Pero salamat nga ang Ginoo nagluwas ilang kaliwat. Ang hitabo si Haman mo gibitay siyang kaguliyong bitayanan. Nakabasa na mo na ang story? Pero it could lead to murder. Delikado ang suya, nga naman pwedeng makapatay tungod lang sa suya. Hello? Na-illusion ka ba sa imong emotion? Nadala ka. Dayon, ikapriso na nimo, nadala ra ko sa emotion. Nga naman, nasuya, day ka. Muna Kristohanon, paminaw pag-ayo. Dili na atong kinaiya ang pagkasuyaon. Muna epekto sa envy. Number 4, what does the Bible teach about overcoming envy? Karon ari taon sa may gisulti sa Bible para maka-overcome tag envy. Letter A, walk in truth. Walk in truth. Amen? Put on Christ and do not gratify the desires of the flesh. Kung gusto ka nga makasukol ka sa suya, kita bang tanan mo angkon nga naagi tayo pagkasuyaon? So kung gusto ta, unas tanan mo angkon tang naatana. Kaya unsa man nimo pagtambal kung di ka mo angkon. So kay naaman tay kinaiya sa pagkasuyaon, kay naaman tay kasing-kasing nga dili mao. Ingon ang Bible, nagsugod ang pagkasuyaon sa dautan nga kasing-kasing. Unya ang nagpractice aning pagkasuyaon ang mga karnal o ang mga Kristohanon wa katubo. So ikaw or ang mga tao nga naglakaw diya sa unod. So unsa man nato nga dili ta or makasukol ta aning suya, maglakaw ta sa espiritu. Let us grow in our Christian life. Amen? Romans 13:13. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Verse 14. But, unsa man, put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision of the flesh to fulfill the lust thereof. So, ang tambag sa Biblia, maglakaw tas ka matuoran, let's walk honestly. Amen? Isulob na to si Kristo, unya di na to pasagdan o dili na to i-feed ang unod. Kaya ang atong unod doon naman ipangibog, ayaw nag-i-feed. Feed the spirit, do not feed the flesh. Amen. Para mawa na itong pagkasuyaon. Karong kabiuna, ayaw pag-una-una o kinsa imong nanunaan nga suyaon. Susihon na ito itong kagalingon. Importante, bahala ng suyaon ng uban, importante ikaw di ka suyaon. Nga naman,
Letter B, unsa pa ilang buhaton no, be prayerful at all times. Kani pag-ampo, importante jud gana. Nga naman, ingon sa Bible sa Matthew 26:41, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mao na, pray therefore, watch and pray that ye enter not into temptation. Or dili ka matintal sa pagkasuya, dili ka matintal sa kanabang kaibog sa uban, mag-ampo ka. Lord, kuhaan ni akong envy, Lord, kadili maayo ni. Amen. Oh, kuhaan ni akong kasuya. Pray always. Nga naman, ang atong flesh is weak. Atong spirit strong. Gustong mo obey sa Ginoo. Pero ang atong unod, strong po sa unod. Amen. Nya, letter C, walk under the guidance of the Holy Spirit. So, walk under the guidance. Maka-feel gani kag murag something. No, naagod nga no, masuko ka sa tao, na ba na siya gihimo ni mong dautan? Balik ko na to ha. Ang usa ka taong suyaon, dili nakakita sa mga butang imong gihimong maayo. Amen. Ano man, gusto sila nga ma-down ka. Gusto sila nga sila mo prosper, ikaw dili. Nya uno na agod, ipasuko ka nako, nya way hinungdan. Uno na unsa may sala ni pastor nako, no? Di ba? Kaya kung if you're truly concerned, kung na ako'y sayop, mo admit magug na ako mga sayop kay tao pug ko. You can come to me or you can write me a letter nga pastor. Di ko ganahan ato pastor, no dili to mao pastor imong istorya. Hello? And we can talk. Pero nanabi ka sa uban, nanghimo ka mga istorya. Unsa may sala na ko nimo? Basin ikaw mo na ay gamot sa envy diya sa mga kasing-kasing. Or even sa somebody. Nalagot ka na niya, pero yung saan ni mong susi, may hinungdan, nalagot ka, pero lagot na ko niya. Anong lagot na ka? Basta lagot ko. Tanaway mong kasing-kasing, kay basig na ay envy diya. Amen. Galatians 5. So, saan man na ito na, let us walk under the guidance of the Holy Spirit. Galatians 5:16. This I say then, walk in the Spirit. Ye shall not fulfill the lust of the flesh. So kung gusto kang iyong mabagan ang mga katuyuan sa unod, walk in the Spirit. Amen. Application, overcoming the sin of envy. Envy is destructive. Mina mo? Sa inyong grupo, sa group 1, sa group 2, or sa kinatibukan siyang People's Door of Hope, or sa Alegria, envy is destructive. Usana sa rason nga makawala o maayong relasyon sa usag-usa. Ganang naay suyaon. Amen. Amina mo? Na ayaw na atuguti nga ikaw mahimong hinungdan. Amen. Kung mag-open forum tao niya, kay bawo ko nga inyong grupo, wala na klaro, wala na mo'y tingganay, niya ka mag-open forum ta, niya ma-root out na nga ikaw hinungdan. Ayun na tuguti, ampo nas ginulod ko ano akong pagkasuyaon. Grow up. Not only to others, but to our own spiritual and emotional well-being. It poisons relationships. Muhatag naghilo between relationships. Tingala lang kang, may pa man namang istorya nito sa simana, yung nasukoon na siya nako karon. Naadi nagsulti nagdautan, bisag wa siya labot sa imuha. Ikaw po, di tuo po ka. Ingon ba yung Bible nga, the simple, believe it every word. Tuo po ka dayon. Ano naapod nga kanang report ni mo, tanawa po ng karakter, anak. Kay kung kaya niyang gibalitok ang usa, kaya po kang balitokon. Tanawa, paminaw na, importante kini. Importante kini itong ma-learn. Kung kaya niya nga gilibak ang usang tao diha nimo, ayaw pag una nga di ka kayang libakon sa lain pod. Kay kung unsay kakayanan ang tawhana again sa lain, kaya sa na niya ning buhaton nimo. So tanawan ang report. Unsay kinaiya na, faithful ba ni sa simbahan? May nampuon ba ni? Nagsuluining ba ni? Nagampo ba ni? Maayo ba ni example sa uban? Ya ikaw, minaw po ka. Pero ang Bible, the simple believe it every word. Ang kanang tao ko nung walay buot, dali ra mo tuo. But the prudent look it well in all his goings. Ang mabuot nga tao, iyang gitan-aw pag-ayo, gabalan sa mga butang. Napamina mo, yung people pa man mo, so dali magkitang mutuo, kaya nangita pa magkinsa itong tinuod nga amiga. Pero, hello, ang tinuod itong amigo, Ginoo, o tinuod itong best friend, kinang Biblia. Ayaw pa, sige, dalig tutuo, makaguba ang relasyon.
then it poisons relationships, it leads to sin. And distances us from God's will. Una sa tanan, kaning envy, makapalayo ni nato sa kabuton sa Dios. Oh, kana magsigig pasuod nimo, sigig sut-sut nimo istorya. Tanawa og duol ba na sa Ginoo? O sa ilang gihimo sa gingharian sa Dios. Kay gika kabantay ana asa ikaw unta nga nangalagad ka, you are in the circle of serving God, kadugayan malayo na sad ka. Tanawa. Kay ikaw may alkansi ana. Kay kaning envy mura ni siya taya nga muut-ut sa puthaw. As believers, we must recognize envy in our hearts. Unas tanan, i-check ito kung galing ko ng gabi una, and take active steps to overcome it. So what are the active steps to overcome envy? Number 1, examine your heart. Amen? Regularly, basa. Ready, read. Regularly check your motives and thoughts. Are you resenting others' success or blessings? Ask God to reveal any envious feelings and help you deal with them. So check your heart. Examine your heart nga, Lord. Murag di ni mauda. Nakapalit rato siya. Di man niya sala nga nakapalit siya bag-o. Anong suya man ko? Kuhaan ni Ginoo. Next, cultivate gratitude. Basa, read. Instead of focusing on what others have, be thankful for what God has given you. A grateful heart leaves no room for envy. Amen? Instead nga magsigag focus kung unsa na bag-o niya, unsa na naan niya, pati buhok, suyaan ni mo. Nalipay ka kay naupaw na siya. Niya kapalit magwig. Mapawig, buga. Unsa man ka, oy? Kaya di na nila sala nga nang naa sila anak. Sala ba na mo? Amen. Hello? So cultivate gratitude. Instead ka mag-focus kag unsay naa nila, focus imong kasing-kasing og mga butang nga gihatag sa Ginoo kay ma-miss nimong opportunity nga mahimo kang mapasalamaton. Lord, thank you kay Ginoo. Nga naa ko ani. I have a roof up above me. So struggle along. I have a roof up above me. I have a good place to sleep. There's a roof up above me. I have a good place to sleep. Di ba? Di man ni ato kolorop, pero parehara mag-serve, buhat na matuloy. Alay, agay-ay, pero okay ra. Pasalamati lang mo ng Ginoo. Amen? One day, kung ang Ginoo makakita, sakto si mga kasing-kasing, dili na layo ang panalanginan ka. Amen? Dili man na big bike imong motor, pero pareha serve, it gets you to your direction. Pareha serve, hinay lang ka, advance lang kag 3 hours. Ika, okay ra. Kaya di pa magkaka-afford o gasolina nga, o sa kilometro, o sa litro. Nangandoy ka anang mga, vum, vum, vum. Oh, abot sa unahan na, wam, wam, wam. Huwam na ka nga naman. Di pa mga enough imong sweldo. O mga kwarta niya, ang duta, ganahan siguro ang motor, big bike. Oy, purmar ay magkanira bang mabay. Ganahan ka na silang ang duta, magkasakay. Ano? Gasolina na ay. Limugmog na. O ska litro ni mana niya, high octane pag gasolina. Ito po yung tag 80 ang litro, tag 90 ang litro. O niya, o ska lubag ni mo, pasalamati ang Ginoo kung sa inaani mo. Kanira bang envious kay makalid sa pagpangutang? Wa ni mabutang diri na. Pero ang envious makalid sa pagpangutang kay mahadlok kang maulahi sa uban. Ano kung mahadlok kang maulahi? Uy, kisa may gaingong lumba ni. Nya kisa gaingong na premyo og mauna ka. Wa man. Ikaw raman imo raman kasing-kasing. Hello? So cultivate gratitude. Sunod. Pasa. Rejoice with others. Katunan ko na ito nga malipay ta sa success sa uban. Amen? Katunan ko na ito nga pag naay, congrats kaya, lipay kay ko nga naa ka ana. Sakya niya ko ha? Ano ba kaya nga? Mura po ka ngayon, pobre na magignaong. Unsa ka? Unsa ka, oy? So may labot ni mong nasa yung Mustang, di man ikaw gadata. Di ba?
There's a problem in that kind of heart. Rejoice with others. Learn, basa. Learn to celebrate the victories and blessings of others rather than seeing them as competition. Mao man na. Kaya maguna-huna man kang competition ni mo siya. Mao lagi ang pangutan na, kinsa may mo premyo ninyo mudaog ka? Di ba? Genuine love does not envy. Mao na ang charity. Di ba? Kaya tinuon nga gugma sa mga igsoon, di man ka masuya. Lipay gani ka. Oh, kung imo nang sudon, oy makahulam pagkaanak nagkinahanglan ka. Pero kung imo nang libakon, pahulmon bodey ka. Di ba? Lisod ka na oy. Sunod. Basa. Trust in God's plan. Believe that God has a unique purpose for you. Kung naagpanalangin ang Ginoo nila, same man ta Ginoo. Usa ka adlaw pananginan sad ka. So siya mo gagalingon, Lord, basig di pa ko angayan, Lord. Himo ako gagalingon angayan. Because why? Comparing yourself to others will only bring frustration. And comparing themselves among themselves is not wise. Dili maalamon iyon ang Bible. Ang kanang magtandi ka sa uban. Kay lailahi ta, unique ta. Lailahi po og plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Do not compare yourself even to your own sister. Even to your own brother. Do not compare yourself. Be what God wants you to be and share it to others. Be a blessing to others. Amen? Hello? So, but trusting in God's timing and provision brings peace. Muna, oy. Ay pagdali. O, di ko gadali nga nagpastor ko, kaya ako mga classmate na pastor na. Magkamang-kamang palang tadya, kinsa may atong matawag. Di ba? Kung mauna na, time lang. Pero ingon, ayaw. Nga naman, trust in God's plan. Number last, seek spiritual growth. The more we grow in Christ, the less power envy has over us. Amen. Walking in the Spirit and focusing on eternal things help us overcome fleshly desires. Amin na mo? So, seek spiritual growth. Ang imong i-seek is dili ang uban, kung dili nga makagrow ka. So, kung naa pa kay envious nga kasing-kasing, but pasabot na, kinahanglan pa kang mutubo. Labi na gyud, magtanaw ta sa kalibutan, magtanaw ka sa imong classmate, magtanaw ka sa imong ubang tuwa sa kalibutan, nindot naman sila kahimtang. Ako ni sige mo tuyok-tuyok ning malabuyok, pobre magyapon ko. Bago naman sila cellphone, ako, daot magyapon akong cellphone. Unaha ang imong pagtubo diha sa Ginoo. Usa ka adlaw i-bless ka sa Ginoo. Usa ka adlaw i-bless ka sa Ginoo. Ang mga panalangin ako nadawatan karon, wa na ko nag-expect nga madawatan ako. Nga naman magtan-aw ko sa mga classmates una nga engineer na sila, uban nga pulis na, nga seaman. Seaman akong classmate mag-abot mi, magsisig describe unsa nang Belgium, unsa nang gawas sa nasod. Ni duta dito na, duta na pero inko Lord. Wa ko kabalog. Saon ako nang makaabot ko dito kay di man ko seaman. Nya, wa mo ko ikapalit eh. Pero ang Ginoo day naa day mga pamaagi nga ang ilang nakabot mahatag sad niya sa iyang anak labaw pa. Oh, og sila'y mangadto gawas, sila'y mangkugi og tigom, sila'y magtanan-tanan para lang makagasto. Pero kung ako'y mangadto gawas, mga erkos Ginoo. Nga naman, Lord, ngalagad mo ko nimo Lord. Ang kapasidad sa mo offering di man gina makaplitin ako dito, pero tagaay ko be. Amen. So ayaw kasuya, seek spiritual growth. Conclusion, choose contentment over envy. Pilia ang pagkatagbaw kaysa masuya ka. Ibutang na mo day, batong ibabasa. Ready? Read. Envy is a sin that corrupts from within, leading to strife, bitterness, even greater sins. The Bible warns us of it, of its dangers, and calls us to live by the Spirit, not the flesh. Instead of allowing envy to take root, let us choose unsaman contentment. Pilion nato ang pagkatagbaw. Kung asa ka karon, pasalamati ang Ginoo. Kung sa hinaan nimo karon, pasalamati ang Ginoo. Do not make or do not have the attitude of sneaking outside.
Niya ka din sa simbahan, niya ka sa palagad, sikag li sa kalibutan. Sikag tanaw na mga vlogger, nga daghan kay kwarta. Kadugan, mag-vlogger na po ka. Alagi. You know what I mean? Kadugan, mag-vlogger na lang, bisag unsa na lang imong bidyuhan diya kay nagtuo ka nga tuwa dito ang pangwarta. Imong gidiscredit ang gahom sa Ginoo and you do not trust God's plan. Amen? Sabta ninyo na. Napugos na nagag vlogger-vlogger kaya nga naman gitan-aw nimo nga naa diri kwarta dali. Nagtuo kag dali. Make sure nga imong topic straight na makapahimaya na as Ginoo. Kay kung di na makapahimaya as Ginoo, aw. Kuyaw kay na. Kadugan maabot na ka sa sayaw TikTok na. Oh, bisag unsa na lang. Ayaw. Instead of allowing envy to take root, let us choose what? Contentment, gratitude, and trust in God's perfect plan. By doing so, we reflect Christ's love and experience true joy in Him. As Proverbs 14:30 reminds us, basa, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Let us pursue a sound heart by rejecting envy and embracing God's goodness in our lives. I-reject na ang pagkasuyaon. I-reject na. Kayunik tang pagkahimo sa Ginoo. One more thing, envy leads to insecurity. Insecure ka. Sige na lang kag-question unsay wala nimo nya nasa uban, pero wa ka kapasalamat unsay naa nimo. Nganong imong mata dili para ni kuan, nganong imong ilong dili para ni kuan. Nasuya pa ng iro sa imong ilong, dugay na kang gipaak. Di ba? Pasalamat ta. Ano man, dili ka makapasalamat sa gugma ni Kristo sa imong kinabuhi, labaw tanan sa kaluwasan kung ang imong kinaiya suyaon. Yang people, ako ning gitudlo ninyo tungod kay importante kay nga magsugod ninyo ang maturity ani nga kinaiya. Do not be envious. Reject envy. Choose contentment over envy. Let's all stand, please. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity that we can gather together and feast on your words. Salamat, Lord, sa imong pulong, sa rebuke o sa pag-revive sa matag usa. Salamat ng imong gibadlong aning kinaiya sa pagsuya, Ginoo. Lord, karong gabiuna, as I lead your people to come to the altar, I pray that you continue to speak to them. Unya, susihon ang kasing-kasing, Lord God, kung doon na may mga kasuya, Ginong Diyos. Ug amo kining gi-rebuke nga klaseng espiritu in the name of Jesus. Kuha kini Lord God kay dili ni maayo in Jesus name. Amen. Pabilis pagdukos ulop yung sa mata. You may come to the front ing nang Ginoo, Lord. Kita ka sa kasing-kasing. There are times that I'm envious and I understand the message tonight. Help me, Lord. Ug kuha kining kinaiya sa pagkasuyaon, Ginoo. I want to enjoy life. I want to be grateful to you and to be contented kung unsa imong gihatag nako, Lord. Kuha kini akong kinaiyang dili mao. Please.
Most gracious and precious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat kay Ginoong Dios sa imong pulong nga gihatag kanamo. Salamat, Lord, sa pagpahimangno, sa pagpahinumdum o sa pagbadlong kanamo, Ginoong Dios. Mahitungod ining kinaiya sa pagkasuyaon. Ginoo, pasaylo ami. Kung doon na may mga sitwasyon, mga higayon nga nahimo ming envious, Ginoong Dios. Wash us, Lord, with the precious blood of Jesus Christ. And help us, Lord, to grow mature, to be thankful, to be grateful, and to be contented with what you have given to us. Thank you, Father, sa mga young people karon nag-forward, Lord God, responding to your word. I pray that you continue to work in their lives. Help us, Lord, because we understand that envy is the rottenness of the bones. Help us, Lord, to be strong and to strengthen our group, youth department, and remove the spirit of envy. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, salamat. Okay, ang atong awiton karon Living for Jesus. On verse 1, read this, sing. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give my love today, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Verse 2. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. My no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, wherever I am, do
affliction and loss, deeming its trials a part of my cross. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I own no other master. My life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Last verse. Living for Jesus through earth little while, my dearest treasure, the light of His smile, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thy atonement didst give thyself for me. I own no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Amen. Og hangin si Ken Palihog sa pagdul sa tubangan sa pagampo. Let us pray. Please bow your head and close your eyes. Heavenly Father, Lord, salamat kayo sa tanan. Especially, Lord, sa anindot nga pahimangno, Ginoon Diyos, gikan sa imong balaan nga pulong karon. Nagisgot mahitungod, Ginoo, Lord God, sa pagkasina, envy, O God. Lord, pasaylo ami if dagang panahon, Ginoon Diyos, na ani sa mo nga kasing-kasing. Matamo ang itugyan diha kanimo ang tanan, magkinabuhi sa insakto, layo ni ini nga kinaiya, Ginoon Diyos, aron pod mahimaya ka, Ginoo. Ug una sa tanan, ang giampo, Ginoo Lord, nga tabangan minimo nga mukupot ni ini, Ginoon Diyos, mulig-on na mo ang kinabuhi, Ginoo Lord God, nga magpahilayo ni ini nga kinaiya, O God. Lord, tabangi ang matagusa, tabangi mi nga magkinabuhi aron usab nga ikalipay nimo, Ginoo Lord God. O ako kining itugyan diha kanimo, Lord. And then gipray usab nako sa pagpamauli sa imong mga kaanakan. Ikaw ta, Lord, magahatag og safety ngadto kanila, and also sa tithes and offering panalangini pausab, Ginoo Lord God, nga magamit usab ni sa imong buluhaton. Dalaygon ang imong ngalan, Lord. We praise your name in Jesus name. Amen. Amen. God bless you. Maayong gabi is tanan.